So, magandang hapon sa lahat. At bakit naging ganito na yung aking... Wait lang ha. Alright. Ang gulo ng aking mga books kung saan diyan nagmumula yung wisdom na sinishare ko sa inyo. Pasensyahan nyo na ang likod ko. Magulo. Alright. So, magandang gabi ulit sa lahat. At thank you sa time na binigay nyo. Ulitin ko, hindi ko po talaga to tinapik tong topic natin tonight. Dahil ayoko magiging unfair dun sa mga nagpo-promote ng stem cells, no? So by the way tonight, ang aking i-share is kung ano lang yung stem cell ng ating katawan. Okay? So kung ano talaga yung stem cell na tinatawag. Dahil gusto ko matutunan nyo at lalo nyong maintindihan. Gusto kong ma-realize ng bawat isa kung gaano ka-unique yung ating katawan na nilikha ng ating Diyos. Nag-uumpisa po ito lahat sa cell na ito na pag-usapan natin tonight. Alright, let's start na po. Hindi ko alam, no? So, mukhang nag-i-echo ako. Oo nga, Dok. Parang wait lang, Dok. Pasok ako, Dok. Nag-i-echo ako. Bakit kayo? Okay. Naka-ano. Naman ang ano ko. Oo, di ba? Okay. So, nakita nyo na po ba yung slide? Yes po, Dok. Okay, magandang gabi ulit sa lahat. Nag-pray na, King. Tapos na, Dok. Now, ang ating topic tonight. Excuse me, Dok. Nawala ka, Dok. Pati yung slides. Hello? Meron na, Dok. Meron na, Dok. Meron na? Opo. Anong meron na? Yung stem cell, Dok. Yung slides mo, Dok. Nakita na namin. Okay. So, what do you mean by cell? Sa cells muna tayo. What do you mean by cell? Balik tayo sa science kasi para magiging effective yung ating health talk tonight, gusto kong malaman nyo na ano ba talaga ang cells. Kasi madalas natin binabanggit, stem cell, stem cell, stem cell, puro tayo stem cells. So, dito muna tayo sa cells. What do you mean by cells? Sorry. Anyone? Pwede ba po tayo mag-participate? Para at least malaman natin kung ano ba talaga ang cells. Anyone? Pwede po, wag po kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. What do you mean by cell? The mental unit of life, Doc. Cell Right? is line. Okay, cell is the fundamental structures of life. Line, yes. So, ibig sabihin, wala pong buhay kung walang cells. Right? So, pag sinabing cell, buhay. This is the fundamental structures of life. For example, yung bahay, 'di ba? Yung bahay, yung buildings.
Paano ba mabuo ang isang structure? Okay, paano mabuo yung isang building? Diretso ba na building? Of course, ang i-consider natin dyan is the hollow blocks. Hollow blocks serves as a cells, no? Kung wala ang hollow blocks or kung wala, ano bang mga ginagamit ngayon? So, doon tayo sa normal na pagtayo ng bahay. Mabubuo ang isang bahay kapag may mga hollow blocks. Tama? Hindi po mabubuo isang structure ng bahay without the hollow blocks at yung mga kung ano-ano bang ibang kailangan. Now, focus muna tayo sa cells. Sa buhay natin, cells is the fundamental structures of life. Pag sinabing fundamental structures of life, diyan po nag-uumpisa paano nabuo yung ating physical body at diyan po nagmumula ang buhay. Okay? Pag sinabing cells, it is life. Okay? So, hindi ko siguro naman dumanas po tayo ng science, no? Alam natin kung ano yung cell. Sino po ang hindi nakaranas ng cell na topic? I think elementary na tackle na po ito lahat, no? Pag sinabing cells, marami po siyang mga parts, di ba? Sa cell, meron siyang cell wall, of course. Okay, marami siyang mga endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, Golgi apparatus, marami pang iba. At pinaka-importante doon is the nucleus. The nucleus is found in the center of the cell, wherein what's inside the nucleus? The nucleus is, ang laman ng nucleus is anong laman ng nucleus? Is the DNA, andun ang mRNA, andun ang DNA, at nandun ang chromosomes, no? And there are videos, there are books na nagsasabi, the DNA, it is where the blueprint of God in our life. Kung makikita natin lahat tayo, ang dami natin, billions of people around the world, pero wala pong magkakamuka. And even yung ating thumb mark ni isa, wala pong magkakatulad. Even the twins, meron pa din pong pagkakaiba. So doon sa binabanggit ko ngayon, I want you to know how amazing is our God. Our body is complete, no? Our body is automatic, systematic. Hindi mo kailangang utusan, no? There are times na during emergency, hindi mo siya kailangang utusan. Automatic gumalaw yung ating katawan. Lagi nating sinasabi, high-tech ang panahon ngayon. Wala pong kasing high-tech yung ating katawan. Wala pong kasing magaling yung ating katawan. So doon natin, gusto kong ipaalala sa inyo na our body is incomparable. Okay? Incomparable. Wala po itong katulad. That's why even the cars, even the airplanes, and some technologies ay dinesign according to human body. Now, let's go back to the fundamental structures of life. Hindi tayo mabuong tao without these cells. So, ang tao ay nagmumula sa cell. Right? So, pag sinabing cell, from the egg cell and sperm cells. Right? So, doon tayo nagsisimula. From the egg cell of the mother and the sperm cells of father, unite together, no? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo, doon po nabuo ang isang tao. From a single cell from the mother and sa father. Remember, sa cell pa lang, sa sperm cell pa lang, every ejaculations, it is composed of 200 to 300 sperm cells in every ejaculations of men. And then sa women, and then magbabind sila together in the reproductive system, especially in the ovary. Part of it is the ampulla, no? Isipin nyo, from 200 to 300 sperm cells, normal count sa isang lalaki, only one cell is the winner.
and that is you, and that is me. Out of thousands, no? Out of trillions, 200 to 300, iisa lang ang nananalo. Right? So, let's go to the history of the stem cell. History of stem cell research. 1908, term stem cell was coined by Russian scientist Alexander Makrysov for scientific use. So these are all the history about the study and research of stem cells. 1963, 1968, so ito yung history. So hindi tayo mag-focus dito. Pinakita ko lang sa inyo that the research and study about stem cells been long time ago, 1908 pa. And up to 2008, no? Ang nakalagay 2008, Robert Laksa and colleagues had first human embryonic cells without the distortion of an embryo. So there are different research and different studies about stem cells. Why? Sabi ko nga kay King kanina, ayaw na ayaw ko magiging topic ito. Why? This is very complicated kung alam niyo lang, no? Because this is about life. Kung paano tayo nabuong isang tao, kung paano nabuo isang plant, paano nabuo ang isang tree, kung paano nabuo ang mga animals, paano nabuo ang mga bacteria. We will talk about cell. It is all about cells, no? Iba-iba po ang cells na kinreate ang Diyos, no? Human cells, plant cells, animal cells, fungus, bacteria, we have different cells, no? At kinreate yan according to God's design. Hindi po niya magkakaiba po, but nag-uumpisa po sa cell lahat. Right? So, the stem cell history, ito pa po yung mga history. And up to 2012, the Nobel Prize was awarded joint to Sir John B. Gordon and Shinya Yamanaka for the discovery that mature cells can be reprogrammed. No, there are series of studies, series of research. That's why sabi ko nga sa'yo, with regards to cell, with regards to stem cell, hindi po siya ganon kasimple. Because this is about life. And the author of life is only God. Hindi natin kaya, beyond our imagination, hindi natin kayang pantayan kung sino lumikha nito. We know a little, but this is only limited. Kung ano yung research ng human, doon po tayo magbe-base because ginawa nila yon to find out ano ba talaga itong likha ng Diyos na to? Bakit ang hirap-hirap naman nito? So kung ano man yung alam natin about stem cells, this is too little. Again, cell is about life. Stem cell is about life. Cell is life. Now, what do you mean by stem cell? Okay. How many cells does the human body compose of? Alam niyo ba kung ilan ang cells ang ating katawan? Binanggit ko na to doon sa lecture ko. How many cells do we have inside our human body? Trillion. Sino po? Trillions. Okay? 37 trillion. Actually, there are different books, no? There are different theories, there are different studies, but our body is composed of 100 trillion cells. Okay? So, 100 trillion cells. So, ano ba ibig sabihin ng stem cell? There are 100 trillion cells. Okay, doon na lang tayo mag-focus. Pag sinabing stem cells, it has different functions. Okay? It has different functions. From the single cell, okay, meron, pag sila po ay nag-split into two, binary. Kaya di ba sinabi ko, we are born a networker. Our cell, no, is composed, okay, is composed of 6 protons, 6 neutrons, and 6 protons, 6 neutrons, and 6
proton, neutron, and electrons. 666. That's why in the Bible it is written, the number of a man is 666. Because our cell composed of 6 neutrons, 6 protons, and 6 electrons. You can research. Okay? So, the stem cell, di-divide siya into 2. From the stem cell, mag-divide into 2. The other one, the stem cells, unlimited cell division. Yung cell na to, they can divide into unlimited. Pwede niya mag-replicate siya on its own. Mahabang proseso, mahabang panahon, and unlimited. But the other cell can differentiate. What do you mean by can differentiate? The other cell during mitotic division, the other cell has a specialized function. Ang tawag dyan ay specialized cell. So what do you mean by that? It differentiate into specialized cell. Ano bang ibig sabihin? Like for example, ano ba yung specialized cell na yun? That is the white blood cell, okay, the neuron cell, okay, there are different specialized cell. Yung isa, unlimited. But the other one, only specialized as certain functions. No? So, ganyan ang stem cells. Now, stem cells are those cells that have capability of self-renewal and differentiation. Yan yung trabaho ng stem cell. They have the capability of self-renewal. Kung ano itsura niya, pag nag-divide siya, ganon at ganon ang itsura niya. Kailangan the same. And tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy. And the other one, the self-renewal is the ability of cells to proliferate without the loss of differentiation, potential, and without undergoing nonsense or biologic aging. Okay? Now, a stem cell is a blank cell. Blank cell. Ibig sabihin, no specific purpose. Okay. Precursor cell that can give rise to multiple tissue types such as skin, muscles, or nerve cells. So, yun yung stem cell. There are two types, di ba? Renewal, self-renewal, and differentiate. Pag sinabing stem cell, a stem cell is essentially the building block of the human body. So, our body is composed of large tissues. And the largest tissues in our body is the skin. Lahat ng ating buong katawan natin is composed of large tissues. From the lahat ng mula ulo hanggang paa, this body is composed of tissues. And that tissues is composed of cells. Diba sabi ko nga, kukuha ka ng laman, ang laman niyan ay 100 trillion cells, 100 trillion cells, million cells, kahit kukuha ka lang ng konting laman, it is composed of cells. Now, so sa stem cell muna tayo mag-focus. Okay, what are the stem cells, features of stem cells? Stem cells are very unique cells. They are very unique. Stem cells have the amazing ability to develop into several distinct cell types in the body. Stem cells can be used as a repair system for the body. Stem cells can theoretically divide without limit in the living organism in order to replenish various types of cells. When a stem cell divides, wait lang. Sorry. When a stem cell divides, each new cell has the potential to either remain a stem cell or become another type of cell with a more specialized function. Example, muscle cell, red blood cell, and a brain cell. Okay? So, pinakita ko lang yung features ng ating stem cells. Now,
The three unique properties of stem cells. Stem cells are capable of dividing and renewing themselves for a long periods. Non-stop yung kanyang pag-divide into mitotic division, binary. They are unspecialized and they can give rise to special cell types. Pag sinabing unspecialized, wala siyang certain functions, no? Wala siyang certain functions. Ang stem cell na to are unspecialized. Wala po siyang target. Ano ba talagang gagawin ko? Di ba sabi kanina, a stem cell is a blank cell. Wala po siyang specific functions, special functions. And they can give rise to specialized cell type. So, nag-gets nyo? Ang stem cell is a blank set. Sabi kanina. Okay? So, now, they can give rise to specialized cell types. Okay? A stem cell is uncommitted until it receives a signal to develop into a specialized cell. Pag sinabing stem cell, ulitin ko, they are unspecialized and they can give rise to specialized cell types. Pag sinabing unspecialized, wala siyang specific functions kung anong organs ang gagawin niya. Kung anong organs ang kanyang gagawin or i-develop. It is unspecialized. Kumbaga, naka-steady lang siya. That is the stem cell. A stem cell is uncommitted. Di ba pag sinabing committed, ito yung gagawin ko ha, ako lang yung tagagawa niya na ako yan. So that is committed. But the stem cell is uncommitted until it receives a signal to develop a specialized cell. Steady lang siya, okay? Steady lang. Until merong magbigay ng signal na ito yung dapat gawin mo, saka lang siya kikilos. Gets nyo? That is the stem cells. The unique property of the stem cells. Diba sinabi ko sa inyo, ayoko tong topic na to, why? Malalim po itong stem cells. Okay? Kung meron man kayong alam about stem cells, ito yung i-discuss ko tonight. Ito yung kung ano yung meron tayo sa katawan natin. Ito yung features, ito yung unique features. Kaya niyang mag-multiply, mag-divide for long period of time. Pero it is unspecialized. Ano ba yung cell na yan? Bakit unspecialized? We have trillions of cells in our body, but the stem cells have unique property, unique functions. Okay? Ang dami-daming, sobrang dami, no? Sobrang daming stem cell, daming cells. But stem cells has different or it has unique properties. Right. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung stem cell, okay, from the sperm cell and egg cell, the single cell embryo, okay, the sperm cell and egg cell unite each other to form an embryo. Okay. Now, 3 days, meron ng embryo. After nag-meet ang sperm at ang isipin nyo in 3 days, magbubuo na ng embryo. 5 to 7 days, na-form na po talaga ang embryo. 5 to 7 days, it is where the embryonic stem cells begin. Okay? Pag sinabing embryonic stem cells, from the embryo. Okay. The embryonic stem cells, nag-start na siya in 5 to 7 days ng buhay. After ng meeting. So, 3 days, start muna. 5 to 7 days, buhay na ang embryonic stem cells. Now, that's why during abortion, kinukuha po nila ito. Why? Nandyan po ang living embryonic stem cells. So what is that embryonic stem cells? Ang tawag dyan ay totipotent phase. Pag sinabing totipotent, it is where
the cells is getting ready to develop different kinds of systems in the body. Yan ang pinaka-starting point wherein mag-uumpisa ang pag-develop ng different kinds of parts or systems in our human body. 4 to 4 weeks of embryo, magtataka ka, meron ng mabuong heart. Okay? So, from the embryonic stem cells, the totipotent phase, okay, totipotent phase, ulitin ko pag sinabing totipotent, andyan na po ang pinaka-embryonic stem cells getting ready na para mag-form ng different parts and different systems of the human body. 6 weeks is embryo. Buo na po, 6 weeks embryo. Embryonic germ cells or primordial germ cells, ito yung pluripotent. Pag sinabing pluripotent, mamaya ko ipaliwanag sa inyo yan, okay? I hope na wag kayong ma-mislead because ito yung buhay talaga natin. Paano tayo nabuo sa ating womb ng ating nanay? How life starts sa ating womb ng ating nanay. Okay? So, fetal tissue stem cells, pluripotent or multipotent. Pag sinabing pluripotent, diyan po magde-develop na ng iba't ibang system ang katawan ng isang tao. Okay? So, dahil sa pluripotent phase, okay, dito na mabubuo yung katawan ng tao. Then the cord blood cells, placental stem cells, ay yan po yung nagiging source sa baby at ng placenta. Diyan po nanggagaling yung respiration ng bata sa cord blood cells and placental stem cells, pluripotent and multipotent. And then the adult stem cells, okay. Tapos na tayo sa embryonic stem cells. Next is the adult stem cells. Pag sinabing adult stem cells, dito na, pag sinabing pluripotent, yan na yung gagawa ng paa, gagawa ng puso, gagawa ng intestine, gagawa ng brain, gagawa. Yan yung pluripotent phase. Pag sinabing adult stem cells, dyan na po yung gagawa na ng, pag sinabing adult stem cells, yung stem cell na yan, hindi na gagawa ng panibagong paa. Hindi na siya gagawa ng panibagong mata. Tapos na sa pluripotent. Okay? Sa multipotent, ang trabaho niyan ay yung ating dugo. Alright? So, ito yung phases. Paano ba nagsimula ang stem cell? Ito yun. Ito yung process na to. Okay? So, kapag hindi to susundin yung process na to, baka hindi tayo mabuong isang tao. Baka kung ano itsura natin. Okay? So now, there are the stem cells have two features. Okay, kanina binanggit ko na to. Ito yung able to differentiate into specialized cells. Di ba pag nag-divide sila? Ito, meron siyang tinatawag na specialized cells or special functions itong stem cell na to. Sila yung multipotent. Ito yung gumagawa ng nerve cells, ng skin cells. So ito yung mga cells na to, stem cell na to. The other one, itong isa, magdi-divide, continue siya into mitotic division. Mitotic divisions in a long period of time. This is the features, two features of ito. From sperm cells, from zygote. Okay? Until magbuo siya ng embryo. Okay? Ito yung process po yung pluripotent na phase, the embryonic stem cell. Andito na po yung embryonic stem cell, 4 to 7 days. Diba? Nandito yung tinatawag na
embryonic stem cells can differentiate into type of cells, pwedeng neuron cells, nerve cells, pwedeng skin cells, and pwedeng blood cells. Ito yung trabaho. Sa embryo, nandoon ang mga stem cells. Okay? Sa embryo, pag nabuo na yung embryo, naandun na yung stem cells. Okay. Then, differentiate into all other cells we need. That's why mabubuo na po yung isang baby. But sa other, yung isa naman, 'di ba yung isa continuous. Continuous yung kanyang pag-divide and into a long period of time. Why? Ang trabaho niya, kailangan niya yung bone marrow, yung adult stem cell na, embryonic yun yung gagawin pagdating sa ating bone marrow. Okay? Gagawa siya ng platelet, ng white blood cells, and the red blood cells. So, yan yung trabaho ng stem cells natin. Now, so and plus and just form the embryo. Sabi ko kanina, the embryo, nando na po yung stem cells natin. Okay, pagdating sa multipotent, ang trabaho niya ay gagawa ng red blood cells sa ating bone marrow, the hematopoietic. Okay, the natural stem cells, mesenchymal stem cells, gagawa silang blood cells, ng nerve cells, and yung ating connective tissue or the epithelial cells. That's why tinatawag siyang multipotent because kapag ang bone marrow gagawa ng dugo, not only the red blood cells, but also the white blood cells. Kaya tinawag siyang multipotent. Okay? So ito yung process ng stem cells. Ito yung trabaho. Proseso. Okay. Sa totipotent, stem cells can differentiate into any type of cell. Totipotent stem cells can divide to produce a whole organism. Yun yung binanggit ko kanina na sa embryo na ando na po lahat ang stem cell. Okay, sa pluripotent, gagawa po siya ng hindi na siya gagawa ng bagong paa. Okay, ang gagawin niya yung ating dugo. Okay, yung ating dugo, yan o stem cells that differentiate into any type of cells. Stem cells cannot divide to produce a whole organism. Hindi na siya ulit gagawa ng panibagong organism, kundi yung ibang trabaho niya, the neurons, the skin cells, and the blood cells. Sa multipotent naman, yung ating bone marrow gumagawa ng different types of yung bloods natin, components of blood. So these are the process of the stem cells. Okay? Now, pinakita ko lang sa inyo yung totipotent. Okay. Cells from early, sa pluripotent, cells can form over 200 cell types. Okay? So, now, types of stem cells. What are the types of stem cells? Actually, ang dami pong types of stem cells. Pero dito tayo. Mag-focus na lang tayo dito. The embryonic stem cells, the adult stem cells, and the induced pluripotent stem cells. Okay? So, isa-isahin ko ito. Pag sinabing stem cells, saan ba sila nanggagaling? Where they came from? Ano yung source? Di ba sinabi ko kanina, nanggagaling tayo sa single cell ng parents, both parents, and then nagiging doon sa embryo, doon matatagpuan ang stem cells. Now, sources of stem cells from the embryo, ito yung mga sources of stem cells. Please, paki-remind yung mga bawat isa natin. Ang source lang po ng stem cells. Okay. Embryonic stem cells found in the blastocyst, okay, in the embryo.
fetal. Okay, fetal during abortion. Okay, fetal kasi andun yung embryo. Okay, postnatal, sa postnatal, it's either pwede siyang kunin sa umbilical cord, sa placenta, or the amniotic fluid. Okay. Now, sa adult stem cell naman, adipose tissue, bone marrow, dental bulb, and menstrual blood. So, eto lang po ang tanging sources of stem cells. Please, paki-remind sarili nyo. Gusto mo ng stem cells? Ito po yung pinaka-source. Embryo and the adult stem cell. Okay? So, may binanggit po bang iba? Wala. Kasi nga buhay po ang pinag-usapan natin. Embryonic stem cells, wherein doon po matatagpuan natin ang pinaka-stem cells natin sa katawan. Okay? The adult stem cells, so ito lang po ang mga sources para makakuha tayo ng tinatawag na stem cells. Ano nga yung stem cells? It is specialized. It is uncommitted types of cells, stem cells. So aside from this, anong tawag doon? Yung mga sinasabi natin na stem cell na iniinom natin. So according to the research and study, these are the sources of stem cells. Aside from that, I don't know kung saan ang gagamit. Saan nga ba? Di ba there are types of stem cells? Embryonic stem cells, adult stem cells, or the somatic cells. Okay? Where we would see the stem cells in our body? Of course, doon sa embryonic stem cells. Di ba kanina pinakita ko? Embryonic stem cells are the cells of the inner cell mass of the blastocyst, an early stage embryo. 3 to 7 days. Ando na makukuha ang stem cell. Human embryo reach the blastocyst 4 to 5 days post-fertilization, at which time they consist 50 to 150 cells. 50 to 150 cells na siya. And to all derivatives of the three primary germ layers, the ectoderm, the endoderm, and mesoderm, when necessary stimulations for specific cell type is obtained. They do not contribute to the extra embryonic membranes or placenta. Iba yung trabaho nilang ng embryonic stem cells. Now, ito yon, yung sinasabi kong blastocyst. Ito kung saan matatagpuan yung pinaka-early stage of sa inner muscles ang stem cells. Dahil yung stem cells na yon sa blastocyst found in the embryo, sila po yung gagawa ng puso. Sabi ko nga, sa pluripotent, naka-ready na po sila para gumawa ng different organs. Circulatory system, the nervous system, the immune system, different system. Doon nag-uumpisa sa embryo, the blastocyst, or the pluripotent phase. Okay? So, ito yun, pinakita ko lang sa inyo from blastocyst, yung stem cell na to, magdi-develop siya ng different systems or different parts of the human body para mabuo tayong tao. Doon nag-uumpisa. Now, from zygote, so pinakita ko lang ulit dito sa illustrations na to from the zygote, mitotic division, and then nagiging blastocyst, yung inner cell mass, it is where the stem cells can be formed. Nandun ang stem cells. At yung stem cells na to, pwede siyang gumawa ng 200 different cell types. Okay. Now, this is during embryonic phase. But there are types of stem cells, embryonic and somatic. Pag sinabing somatic, ang trabaho ng embryonic mag-develop ng different parts of the body or different system. But ang trabaho ng somatic is for repair. Tapos na ginawa ng embryonic stem cells yung different system ng katawan,
lahat ng parts ng katawan. Ang trabaho naman ni somatic or the adult cells is to repair. To repair. Ito yung trabaho ng ating somatic stem cell is to repair kung na-damage ang different parts or organs ng katawan natin. Si somatic repair. Okay? Like for example, sa somatic, di ba yung ating epithelial cells, yung epidermal cells. Yung ating epidermal cells, yung ating skin, okay? Every epithelial or the skin cells, ito yung tinatawag ko na, yung kanina, pag nag-divide ang stem cells, pwede siyang mag-replicate on its own, no? And tuloy-tuloy, ito yung trabaho ng stem cell na yun, yung ating skin. Okay, tuloy-tuloy. Nire-repair niya. Epithelial cells lose 40,000 per hour. Imagine natin, every hour pala 40,000 ang nawawalang skin cells natin every hour. And that must be replaced. At trabaho yan ng stem cells natin. Yung epithelial stem cells. Ang trabaho niya is to replace. Yun yung trabaho. Di ba nagdi-differentiate yun? Dalawa, mitotic divisions. At yung stem cell na to, yan, yung mga itong kulay na to, ito yung tinatawag na stem cells. Wala silang specific functions unless merong command. Oy, tika lang, na-lose yung aking skin cells. Saka lang sila kikilos kapag merong command. That is the functions of the epithelial stem cells. Kasi kailangan niyang i-replace. Kailangan niyang mag-replicate. Di ba? Ang skin cells natin, hindi naman to nag-iiba hindi nag-iibang itsura. Hindi siya kumapal. Hindi siya naging, ang tawag ito, magasgas. Hindi siya, kung ano yung itsura nung kahapon, ganun pa rin ang itsura ngayon. But actually, it loses 40,000 skin cells every hour. Okay? So, ibig sabihin, lagi niyang nire-repair. Kailangan niyang i-replace. Baka kung hindi i-replace ng ating epidermal or epithelial cells, baka kung ano ng itsura ng ating skin. Na kung ano-anong pinaglalagay natin dyan, lotion, kung ano nung laso nilagay natin pinahi dito, pampaputi ng mga gluta. Kung hindi dahil kay epithelial stem cells, baka kung ano ng itsura ng skin mo. Baka parang sunog na yan. Okay? So, yun yung trabaho ng stem cells. Okay. Must replace. Ito yung tinatawag na, tingnan mo yung kapag nag-mature na yung skin cells natin, di ba yung stem cells, it has specialized functions. Ito yun. Nire-repair niya. And specialized, ibig sabihin, kapag merong signal, itik lang, na-damage tong kailan malalaman ng stem cell, kailan niya malalaman na kailangan na niyang mag-perform ng special task if there is inflammation. Yun yung magti-trigger. If there is inflammation, magti-trigger ang ating stem cells and then the unspecialized will perform a specialized task. Naigets nyo na? Wala talaga siyang unspecialized siya. Wala siya, uncommitted siya. Kung kailan merong signal to perform a special task, saka lang siya magtatrabaho. Kailan siya matitrigger? The stem cells will be triggered if there is inflammation. Okay? So, ganyan po ang trabaho nating stem cells. Ulitin ko, yung ating stem cells, it has self-renewal. Di ba mitotic division? Dalawa. Okay. Can keep producing stem cells. Tuloy-tuloy. That's why yung ating skin, hindi po nagmumukhang balat kalabaw. Okay. Because of the epithelial stem cells. Okay. Yung epidermal cells natin. Can differentiate the potency. That's why ang tawag niya unipotent. Kung ano yung itsura, tuloy-tuloy lang niyang minomultiply yung sarili niya. Kung ano itsura niya, yun ang i-divide niya, i-divide hanggang sa dumami siya.
and then yun pa din ang itsura. Okay? So ganyan yung ating stem cells. So what are other sources of stem cells? The embryonic and the adult stem cells or the somatic stem cells. Saan ba matatagpuan? Tanong natin, saan matatagpuan yung ating stem cells? Of course, yung embryonic kanina. During 4 to 5 days in the embryo. Yung somatic stem cells or the adult stem cells, ito na yon. Okay, yung adult stem cells, pangalawa, na kinds of stem cells. This is during adult stem cells or the pluripotent types of stem cells. Pag sinabing pluripotent, okay, ito na yung trabaho niya. The adult stem cells, ang trabaho niya is the bone marrow, the liver, dyan matatagpuan ang mga stem cells. Okay? Pag sinabing sa bone marrow, nandyan ang tinatawag na hematopoietic stem cells. Matatagpuan ang mga stem cells, baka malito kayo. Saan matatagpuan ang stem cells? Nasa blood. Particularly in the bone marrow. Nandyan ang mga stem cells. Huwag kayo maghanap kung saan-saan. Nandyan ang ating stem cells sa bone marrow. Hematopoietic cells ay siya po yung gumagawa ng dugo. Multipotent. Gagawa ng red blood cells, gagawa ng white blood cells. That's why multipotent. And then the skeletal muscles. Yung skeletal muscles, yan yung trabaho ng ating adult stem cells or somatic stem cells. Kapag hindi na maayos ang connective tissue cells or the epidermal cells, si skeletal muscles, ang magtatrabaho niyan is the epithelial cells. And then the brain cells. During somatic stem cells, yung brain cells regenerate, nasa ating brain matatagpuan ang stem cells na yan. Sa ating teeth, sa ating skin, sa ating heart, yung ating fibroblast or connective tissue, at sa ating mga liver, sa ating intestine. Naandyan ang mga stem cells. So pag sinabing stem cells, hindi mo hanapin kung saan. Embryonic, tapos na. Nagawa na niya lahat ng system, lahat ng parts ng katawan. Si somatic, ito naman yung kanyang mini-maintain. Yung ating different parts ng katawan, like lalo na yung blood, especially the blood. Hindi pwedeng hindi siya mag-regenerate. Why? Baka hindi na tayo mabubuhay. Mamamatay tayo. Or hindi na po pag may problema na ang isang system ng katawan, hindi na tayo makaka-recover kung wala ang adult stem cells or ang ating somatic stem cells. Huwag kayong maghanap ng ibang stem cells. Built-in na po yan sa katawan natin. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa inyo during my past lectures sa cancer cells. Huwag kayong maghanap ng ibang stem cells. Our stem cells is found in our body. Unang-una, embryonic, and number 2, ito. Sa skin, sa teeth, sa blood or the bone marrow, sa brain, sa muscles, sa liver, sa heart, sa ating intestine or the gut, naandyan ang mga stem cells. Okay? So kapag na-damage ang isang organ, like for example, yung ating brain cells, kapag na-damage yan, there is an inflammation. Automatic magti-trigger ang stem cells to perform a specialized task. Kaya siya uncommitted. Kumbaga, multifunction ang ating stem cells. Oops, may na-damage dun. Ipapadala siya ng dugo towards the damaged parts of the body. Matitrigger lang siya. Naandyan na siya. Magtatrabaho lang siya kapag merong problema or kailangan na ng repair. Because our skin, kailan? Nagre-repair siya every hour. Kailangan mag-replace. Kasi kailangan every hour, 40,000 skin cells ang namamatay.
That's why yan ang trabaho ng stem cells natin. Yung heart, yung liver, yan yung somatic stem cells. That is the adult stem cells. Kumbaga, sila na po yung maintenance phase. Maintenance phase or sila na yung nagre-regenerate. Sila yung nag-maintain na huwag ma-damage ng tuluyan. That is the adult stem cells or the somatic stem cells phase. Nag-gets nyo po ba? Huwag ka na maghanap ng kung ano-anong stem cells. Nasa katawan na natin. Huwag tayong mas magaling kaysa Diyos. Mas magaling ang lumikha sa atin kaysa mga kung ano-anong hinahanap natin. Okay? So now, the adult stem cells, these are also known as tissue-specific stem cells. Yan yung sinabi ko sa kanya kanina. Kung ano yung mga kailangan i-repair, may damage, kailan ba sila? Like for example, the blood. Si stem cells, sa hematopoietic cells, that is the stem cells in our bone marrow, our red blood cells dies every 120 days. Okay. Hindi rin siya basta-bastang nagtatrabaho, the stem cells. Especially the hematopoietic cells in our bone marrow. Hindi siya magbasta-basta, ay gagawa ako ng red blood cells, gagawa ako ng white blood cells. No. White blood cells dies every 6 days. The red blood cells dies every 120 days. So kung kailan yung pinaka-specific duration, doon siya magre-replenish. Kasi hindi rin pwedeng sobrang dami ang red blood cells. Magkakaroon ng sobrang daming red blood cells. Merong ano dyan, merong types of diseases yan. Okay. Kapag nasobrahan din siya gawa ng white blood cells, pwede ma-overcrowd niya ang buong bone marrow ng white blood cells can lead to leukemia na hindi na siya makakagawa. So hindi pwedeng basta, ay naku, stem cell na yan. Kailangan gumawa ka araw-araw. No. Kung kailangan yung specific functions, kaya nga tinawag siyang, it is uncommitted. Okay. Uncommitted. Kung kailan lang kailangan niya magtrabaho, doon magtatrabaho ang ating stem cells. Hindi siya pwedeng. Kasi kapag sobrang gawa ng ating bone marrow ng maraming red blood cells, magkakaroon ka ng polycythemia vera na sakit. Na sobrahan ng kakagawa, hindi na niya na-control. Yung stem cell na to, na mukhang na-damage na. Hindi na uncontrolled na siya. Too much productions of red blood cells can lead to polycythemia vera. Pag sinabing polycythemia vera, sobrang daming red blood cells, that will lead to too much sticky ng dugo. Pwede kang, pag sobrang daming red blood cells, pwedeng lumapot ang dugo. Lalapot talaga siya dahil sobrang dami. Pag lumapot ng lumapot, pwede kang magka-heart attack. Why? Dahil sobrang lapot, mahihirapan po yung ating puso. So, that is the magic or the unique property of our stem cells. They know when to do its task, when it is needed. Okay? Hindi ho ganun-ganun na, ay, sige lang gumawa ka. Sige, basta gawin mo yan para hindi ako tumanda. Gawin mo yan para mabilis akong gumaling. Gawin mo yan. No. It is already programmed. Naka-program na po yan lahat. So, ganun ang trabaho nating stem cells. Kaya nga sinasabi ko, hindi ho ganun kasimple ang stem cells natin. Pag sinabing stem cells, buhay ang pinag-uusapan. Hindi po kung ano-ano. So, the adult stem cells supply new cells as an organism grows and to replace cells that get damaged. Diba? Kung kailan lang may damage, doon siya magtatrabaho. The uncommitted, the unspecialized stem cell, saka lang siya magtatrabaho when there is a signal, especially there is damage due to inflammation. These stem cells can regenerate different cell types for the specific tissue or organ in which they live. Adult stem cells are said to be multipotent. Yan yung sinabi ko, multipotent, like especially sa ating bone marrow, which means they can only change into some cells in the body, but not all. For example, blood forming. Nako, nauna ko nang explain ito. Hematopoietic stem cells in the bone marrow can give rise to red blood cells,
and white blood cells and platelets. Yan yung trabaho ng ating hematopoietic stem cells, which is found in our bone marrow. However, blood-forming stem cells don't generate liver or lung or brain cells. See? The blood-forming stem cells, hindi na na-generate ang liver and lungs or the brain cells. Cannot. Okay? So, yun yung hindi magagawa ng ating hematopoietic. So, hematopoietic stem cells can be found in the umbilical cord and the bone marrow. Ano ang trabaho ng hematopoietic stem cells? Tagagawa ng different kinds of blood. The components of blood. That's why it is called multipotent. So these are the stem cells, no, found in our body. So those are the types. And then hematopoiesis and stem cells. Pag sinabi, the stem cells, what do you call the stem cells found in the bone marrow? Hematopoiesis. It is where the formations of blood in our human body. Okay? Hematopoiesis stem cell ang tawag dyan. Okay, yan yung tagagawa ng dugo. In the bone marrow, and also in the kidney and the lungs. Why? Yung ating kidney, tandaan nyo, yung ating kidney, nagbibigay ng signal kay bone marrow. May malaking function ng kidney pagdating kay bone marrow. Okay. Sasabihin ng ating kidney through the adrenocorticotropic hormones, okay, mahirap pa. Okay. The adrenal gland signals the bone marrow through the hormones ACTH, adrenocorticotropic hormones, magsasabi siya, bone marrow, gawa ka na ng dugo. Kasi di ba, remember, our kidney filters the blood and the urine. Now, doon malalaman niya na kailangan ng mag-replace. Kailangan nyo nang gumawa ng panibagong dugo through the signal of our kidney. That's why lahat ng may kidney problem, mapapansin nyo, bagsak ang red blood cells. That's why yung RBC nila bagsak. Kasi may problem ang kidney. Kapag may problem ang kidney, the ACTH hindi makapagbigay signal kay bone marrow to form a new blood dahil pati yung ating kidney, especially the adrenal gland, has problem. May problema na siya. Kaya ang mga dialysis patients, laging bagsak ang red blood cells because the kidney ay may problema. Now, kapag ang red blood cells bagsak, ang isang pasyente ay hindi makakatulog because our red blood cells carries oxygen. And our blood needs, our body, the cells needs oxygen. Kailangan yung red blood cells, bit-bit niya yung ating oxygen. Kapag bagsak ang red blood cells, ang isang pasyente ay hindi makakatulog because of the low oxygen concentrations in the blood. Itandaan niyo po yan. And also the lungs. So yan yung trabaho ng stem cells. Hindi ho biro ang trabaho ng stem cells na nasa loob ng katawan natin and cannot even replace with plant cells and animal cells. Sorry to tell you. This is the creation of God. Please do not alter. Please find a way how to regenerate our built-in stem cells in our body. Because never our stem cells can be replaced with an animal and plant cells because it has different functions. The animal cells and the plant cells has different functions, cannot be compared to the human cells. Okay? So, I hope you understand. Sa mga binabanggit ko na lecture ngayon, I know hindi nyo maintindihan lahat, but remember, hindi ho madali ang stem cells. Because we talk about life. Paano natin ma-maintain tong buhay na to? Okay? So, we need to regenerate our own stem cell created by our God. Huwag ka maghanap ng kung ano-ano. Pinapaalala ko sa inyo lagi. Our body can create ng complete. Hindi kulang-ulang. Alam ng Diyos. There are nutrients, there are amino acids, there are different minerals needed. Our body, kailangan natin kumain kasi kailangan niya yan.
But the stem cells, the cells is built in at hindi pwedeng magkulang yan. Okay? Hindi pwedeng magkulang. Baka kung ano nang mangyari sa organs natin, baka kung ano nang mangyari sa mga system ng katawan natin kung ang ating stem cells is not doing its functions. Okay? It can never be regenerated with different stem cells. No, cannot. Why? Nakaprogram na yan sa loob. Anything that come from the outside, it is considered foreign body. And remember, our body is equipped with immune system, a strong immune system. Anything introduced to our body is considered as foreign. Sisipain niya yan. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. The mesenchymal or hematopoietic stem cells. Tapos na tayo sa types of embryonic stem cells. Number 2 is somatic stem cells. Number 3 is mesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cells, there are two sources where we can find both mesenchymal and hematopoietic stem cells. Of course, pag sinabing hematopoietic stem cells, yan yung gumagawa ng blood. It is found in the umbilical cord and the bone marrow. Dalawa, the mesenchymal stem cells. It is also found in the umbilical cord or in the bone marrow. That umbilical cord, wala na po tayo niyan because it is already finished. Yung umbilical cord natin, naandun yun sa pluripotent types of stem cells. Pluripotent. Tapos na tayo sa umbilical cord. But naandun yan sa ating katawan. Nananatili sa ating katawan. And also in the bone marrow. Pag sinabing mesenchymal stem cells, sila yung nagtatrabaho. Mesenchymal stem cells found in the fat cells and the bone marrow. Okay. Pag sinabing mesenchymal stem cells, na sila po yung stem cells para mag-develop ng fats, sila yung stem cells na pag-develop ng ating bone, regenerate ng bone, sila yung stem cells na nag-aayos nating muscles, ng ating cartilage, ng ating nerves, ng ating tissues, yung laman. But the only thing the mesenchymal cells cannot perform is the blood. Cannot. But the mesenchymal stem cells can regulate the bone marrow para yung bone marrow makapag-produce ng blood. So this mesenchymal stem cells, yan ang trabaho niya lahat. Siya ang mag-maintain ng mga yan binanggit ko. The veins, the arteries, and all cell types. That is the functions of mesenchymal stem cells. Siyang nakatuka dyan, si mesenchymal stem cells. Oops, trabaho ko yan. Mag-maintain. O yung fats mo kulang. Para saan ang fats? Kailangan natin ng fats para sa heat. Ang fats ang nagbibigay ng heat and also energy. Kaya tingnan mo yung mga payat. Laging ginawin kasi walang heat sa katawan. Our body, our systems, our organs needs heat. That's why kailangan natin ng fats. Kasi it protects every organ. Pero dapat huwag sobra. Visceral fats na ang mangyari doon. Yung mesenchymal stem cells, siya po yung nagre-repair kapag may damaged bone. Yung muscles, nagkaroon ng atrophy. Si mesenchymal stem cells, naandyan yung siya nagre-repair ng mga cartilage. Ano yung mga cartilage? Ilong. Ito. And then parts sa ating mga joints. Si mesenchymal stem cells ang kailangan nating i-trigger kapag may problema tayo sa nerves. And then the tissues, yung ating mga laman, ano na nangyari? Lahat ng veins, arteries, and all cell types. Yan yung trabaho ng ating stem cells. So, tandaan nyo, what are the types? Embryonic stem cells, somatic or adult stem cells. Number 3 is mesenchymal stem cells. They have different functions. And that stem cells is uncommitted. Kailan lang siya magtatrabaho to perform a specialized functions if it is needed repair. Okay? So, yun yung ating stem cells. Now, the mesenchymal stem cells, ito yung iba pang functions niya. Stop
cell death. Okay? Kailangan niya i-stop. Kasi mamamatay yung ating mga cells. Okay? Lalong-lalo na kapag hindi yan nasupplyan ng tamang oxygenation ng ating dugo. Antibacterial properties, si mesenchymal stem cells ang nag-trigger niyan through stimulations of our white blood cells. Differentiation capability. Okay. Pag sinabing differentiations, gumawa siya ng gumawa para ma-repair yung mga veins, yung mga nerves, yung mga damaged organs. Differentiation capability. Self-regenerate. Pwede siyang mag-divide on its own. No replication. Katulad kawangis niya. Create new blood vessels. Regulate immune system. That is the functions of mesenchymal stem cells. Hindi ho biro ang stem cells. Huwag nating i-complicate ang stem cells. Dahil komplikado po talaga siya. Meron na po tayong built-in. Lagyan mo pa ng iba. Anong functions niya? Hindi ang kilala. Okay? So now, meron tinatawag na induced pluripotent stem cells. Pag sinabing induced pluripotent stem cells, derived from adult cells in 2007, very recent discovery, can be grown indefinitely in culture in undifferentiated state. Similar properties to embryonic stem cells, as can be differentiated into many different tissue types, the pluripotent can create stem cells directly from a patient for research. Actually, ito yung ginagawa ngayon. The induced iPSC na tinatawag. Induced pluripotent stem cells. Like yung napanood ko kanina. Yung mother is a doctor, no? Ano siya, specialized in biology, no? Yung anak niya, during bata pa kasi, yung stem cells natin sa katawan ay madami pa. Tama? During pluripotent. Yung during pluripotent, kumuha na yung mother niya at diniposit sa bank. May bank po na stem cells. Okay. Kinuha siya in preparation galing sa sarili niyang stem cells, nilagay sa bank kung saan pwede niyong itago para sa future, kapag na-damage yung system mo, i-introduce lang yan, i-induce lang yan to form a new organs. So yan yung ginagawa ng mga mayayaman sa Pilipinas. Induced pluripotent stem cells ang tawag doon. Nang gagaling or kung hindi man galing sa sarili mo, dahil matanda ka na, saka mo lang nalaman tong stem cells na to, kukuha sila ng source from the bank ng stem cells. May bank na po ngayon. Pwede kayong magano doon, mag-invest doon. Para yung stem cells na yan ay para sa iyo if in case mo gusto mong yung damaged organ mo mag-regenerate in the future na kailangan mong i-repair ang katawan mo, yung organ, damaged organ mo. So yung tinatawag na induced pluripotent stem cells. Di ba sa pluripotent stem cells, yun na yung gumagawa na ng mga different types. So, minimaintain na niya yung mga systems in the body. That is the induced pluripotent. Yan yung mga ginagawa ng mayayaman. Kukuha ng embryonic stem cells. Saan nga nagaling ang embryonic? From the embryo. Placenta. Pinakita ko kanina. Napakamahal po nun. It costs millions because it is the real stem cells. Okay, galing sa human cells, stem cells. So, ito yung proseso. Pluripotent, induced pluripotent stem cells. Ito yun. Stem cells are taken with blood. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Ang stem cells ay galing sa dugo. Hindi galing kung saan-saan. Stem cells are taken with bone marrow. Patient in chemotherapy or radiation therapy. Okay? Infuse stem cells into patient. Okay? There are therapies na ganito na po ang ginagawa. Okay? So, it is, pag sinabing stem cells, it is taken with blood. The stem cells are taken with the bone marrow. Hindi po kung saan-saan. Ito yung totoong stem cell.
taken from the human body with blood. Kasi buhay po ang cell. The cell needs blood. Okay? Oxygenated blood. Infused into the patient. The stem cells taken, okay, infused into the patient. But stem cells are separated out and incubated with antibodies. Okay, may mga proseso pa yan na matagal. And then, stem cells that bind with antibodies are selected. Reduce volume with fluid with stem cells. Cryopreserved stem cells. Ito yung sinasabing the cryopreserved. Thaw stem cells and dilute stem cells. And then, alam nyo ba ang proseso pagdating sa stem cells? Yung body na yan, kailangan i-immunosuppress, ibabagsak ang immune system. Kasi para pag-infuse yung iPSC, pag-induce ng stem cells from embryo or the pluripotent stem cells, pag-induce sa katawan, hindi aatakihin ng immune system mo. Pababagsakin ang immune system mo para makapasok siya, or else atakihin yan, useless. Million pa naman ang mahalaga niya. Infuses stem cells into patient. Million ang halaga. And then, marami pa pong proseso yan. Hindi ho yan basta-bastang iniinom mong capsule. Yan po ay kailangan with blood. So yan yung stem cells na tinatawag natin. I-immunosuppress yung isang pasyente para hindi atakihin, para hindi masayang. And then meron tayong introductory phase. And then meron po yung mga process. There are different phases kung kailan siya, na pag nakilala na siya sa katawan. That's why, kaya lang hindi ho yan madali, yung proseso niyan. It really takes time. It has different sessions. Okay, hindi yun one time. Long time ang pag-introduce niyan para mag-regenerate. Ang in-introduce niyan ay embryonic. That's why batang stem cell. That's why pluripotent on the second phase of the cycle ng stem cell, hindi pwedeng kuhanan yung matanda. Okay? Hindi pwedeng kuhanan. Why? Once we age, kumukunti po yung stem cell natin sa katawan. That's why, pag nagkasakit tayo, mahirap po ang pag-regenerate. Matagal ang pagaling. Okay? Matagal ang pagaling. Why? Ang stem cell po, ang nag-generate ng repair. So, I hope you understand. Hindi ho ganun kadali ang stem cell. So, how the stem cell initiate? Okay, paano siya matrigger? Okay, like tulad dito, multipotent stem cells, committed stem cells become differentiated. How does the stem cell decide kung kailan siya ma-activate? It is through intrinsic signal or extrinsic signal. Pag sinabing intrinsic signal, nanggagaling sa loob, cell-to-cell signal, may damage itong isang katabi ko, sabihin ng mga cells. Di ba, tabi-tabihan sila, parang Lego. Yung Lego na laruan, tabi-tabi. Hoy, tika lang. Isi-signal niya, intrinsic signal. Isi-signal niya yung mga ibang healthy cells. May damage yung isang katabi ko. Intrinsic signals, that is when the stem cells mag-trigger, magpapadala siya ngayon. The mesenchymal stem cells, ang tawag doon. The mesenchymal stem cells triggers its functions to perform a special task in developing the damaged organs. Then, meron tayong extrinsic signal nang gagaling sa outside source. Anong klaseng outside source? Extrinsic signals, like for example, mainit. And then kapag sobrang init yung panahon, okay, meron pong natitrigger na mga signals through protein. Ito, what triggers stem cells to differentiate? Okay. There is a certain proteins keeping cell undifferentiated. Like for example, the extrinsic signal. Okay. There is a certain proteins, yung proteins na yan, found in our blood, no? It is found in our blood or it is found in the bone marrow.
siya yung magte-trigger. That proteins send signals to the bone marrow and the adrenal gland para si hematopoietic mag-produce ng specialized, the stem cell, hematopoietic stem cells, mag-produce gumawa siya ng specialized task para magbuo ng panibagong red blood cells. Okay? Extrinsic. Now, so ganyan yung ating stem cells. We need a protein. We need an activator para ma-maintain yung ating functions or yung ating organs hindi ma-damage. Okay? So we need a certain proteins to regenerate or to activate the stem cells to perform its special task para mag-repair or mag-regenerate sa organ na yan. Now, so ito yung sinasabi ko, soluble signals, secreted proteins from surrounding cells that influence stem cell states. Ito yung sinasabi ko, cell to cell, nag-uusap yan sila. Di ba ang cells, they communicate to each other. But the cancer cells, they don't communicate. That's why magpo-proliferate ng madami. So these stem cells need a signal to perform its task. Sabi nung mga cell to cell, nag-uusap yung mga yan. So every time na nag-uusap ang mga cell na yan, it is where the stem cells ipapadala ng ating dugo through our blood. Magta-travel yung mesenchymal cells para i-rescue yung mga cells na na-damage. So yan yung trabaho. Types of soluble signals influencing stem cells fate. Okay. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko, autocrine, paracrine, endocrine. See? Kapag may problema cell to cell, nag-uusap sila, oops, may problema to, na-damage na ako. Then, the endocrine, through the hormones, okay, ipapadala yung signal through the proteins, okay, ipapadala cell to cell, magpapadala ng signal, and then, sasabihin ng brain, mag-release ka, endocrine glands. Kunyari, si ACTH, adrenocorticotropic, adrenal gland, mag-release ka ng certain hormones to trigger the functions of hematopoietic stem cells, okay, para gumawa siya ng panibagong red blood cells through the blood, magta-travel. Si endocrine, because of the hormones. So, ganyan po ang trabaho. Now, for example, ito yung potential uses, the miracle uses of stem cells in your body. Okay. Kapag na-maintain natin, nagiging healthy, or hindi natin sinira yung ating mga stem cells in the body. Okay. There are different factors na masisira yung ating stem cells. Of course, lifestyle. Okay. Dirty blood. Kasi kailangan ng cells ang rich oxygen-rich blood. Vices natin, sa food natin, and then lack of sleep. Then, ano pa ba yung mga factors kung saan yung ating stem cells manghihina sila? Because of lack of sleep and then sedentary lifestyle. Ayaw mo mag-exercise, ayaw mo, sedentary lifestyle. Those are the factors wherein our stem cells cannot perform its specialized task. No? They cannot perform its task because of food intake or our dirty blood. Sa red pine ng trabaho, i-clean up yung ating dirty blood. Yung ating dirty system in our body. Yun ang trabaho nating red pine. To cleanse, to detox, and to nutrient assimilations. Because cells need nutrients. Kumakain po sila. So what is the potential use of stem cells? Of course, kapag ang healthy yung ating stem cells sa katawan, pag na-damage yung isang organs because of those factors I have mentioned, mabilis silang mag-rescue to perform its task. Yung stem cells na yan, especially the mesenchymal stem cells, ang dami niyang trabaho, di ba? Yung mesenchymal stem cells,
Yun yung trabaho niya, mag-repair ng nerve, mag-repair ng kung ano, ng fat, ng muscles, ng kung ano-ano. Yun yung si mesenchymal stem cells. Yun yung kanyang function, yung binanggit ko kanina. Now, dirty blood, mahirapan yung ating stem cells. Why? Dirty blood is very low oxygen. We need a clean blood, rich oxygen blood in our body. Dahil ang cells, humihinga. Merong cell respiration through the oxygen from our red blood cells. Paano hinga yung ating cells kung ang dugo natin napakarumi? And then, kapag maayos yan, healthy blood, maayos ang ating nutritions, okay? Maayos yung ating mga essential amino acids, okay? Maayos yung ating mga omega na need ng ating katawan to protect yung ating mga organs. Magkakasakit ba tayo? Mari-reverse ang mga damaged organs. Why? Mari-reverse yung mga damaged cells because of the stem cell. Mesenchymal stem cells ang magre-repair niya. That's why, okay, the relevant techniques, ito yung sinabi ko kanina, how it works. Nabanggit ko na to kanina. Kung paano magtrabaho ang stem cell sa ating katawan. So ito yun. Taken from umbilical cord, unfrozen. The cord is full of the most potent stem cells known as the body's master cells. Ito yung totoong stem cells, ha? In the future, new tissue or bones could be grown and treat illness like heart disease and dementia. So these are the process, okay? Itatago yan sa, meron silang certain laboratory wherein yung induced pluripotent stem cells, gagamitin mo yun pagdating ng time kapag na-damage ang organ mo. So this is the process, the number 1 and number 2. As it is taken, remember, the stem cells is taken from the blood, taken from the bone marrow. So yun ang mga types of stem cells, umbilical cord or the pluripotent. Okay? So these are the process. Now, I would like to introduce our C. buckthorn. Okay. C. buckthorn has studied about how the four types, okay, the totipotent, the pluripotent, the multipotent, and those types of stem cells. It has study that proves our built-in stem cells can be reactivated, ma-maintain yung ating stem cells, yung health ng ating stem cells through this product. Okay, because C. buckthorn has studied to activate the 4 types of built-in stem cells in our body. Okay, so those are, ito po yun, ipapakita ko sa inyo to. Okay, one of the ingredients that we didn't tell you was going to be in this was the C. buckthorn fruit extract, or Scientox. And this has been clinically documented, and the inclusion of this ingredient helps to provide a good source of antioxidants, but more importantly, the use of this allows us, just this one ingredient, allows us to make the claim that when combined X39, we can activate and mobilize stem cells. See? So narinig niyo po ba? It is a doctor na nagbibigay ng seminars about how the C. buckthorns activate our built-in stem cells in our body. And it was documented, no? Hindi po yung C. buckthorn ang nagpe-perform as stem cell. No. Merong X39 or the component cyanox or the flavonoids component of our C. buckthorn that activates the functions of our built-in stem cells. Okay? Huwag niyong lituhin yung sarili niyo. The C. buckthorn will not act as a stem cells, but to stimulate the functions
of our own built-in stem cells. Okay, it was documented. One of the ingredients Okay, so next is the study about stem cells. My name is Peter Jensen, and I'm the research director at NIS Labs. We specialize in research on natural products and their effects on the body. This involves research on natural methods to support the regenerative functions of our stem cells. We found that an extract from sea buckthorn berry has effects on stem cell fertilization. Sea buckthorn is a thorny shrub that grows naturally at very high altitudes in Tibet. The medicinal properties were recorded in Chinese scripts over 1,500 years ago. The multitude of health effects associated with the berries also includes reparative functions. Therefore, based on our experience with medicinal plants, we looked for effects on stem cells as a unifying mechanism. Stem cells are responsible for repair of trauma and injury, as well as general maintenance and rejuvenation of organs and tissue. Stem cells need to travel through the whole body to look for tissues that are in need of repair. We worked with an extract from sea buckthorn berry, rich in the complex anti-inflammatory flavonoids called proanthocyanidins. Yan yung We sinasabi tested ko. its effect on the numbers of stem cells in the blood circulation. We conducted a randomized double-blind crossover trial in 12 healthy people. The study was placebo-controlled to account for each person's normal circadian rhythm. Blood samples were taken immediately before consuming either placebo or 500 milligrams of the berry extract. And 2 more blood samples were taken at 1 and 2 hours. The blood was used for immunophenotyping and flow cytometry to quantify the numbers of different types of stem cells. We observed mobilization of several types of stem cells. Yeah. On the next 3 graphs, the changes seen after consuming the berry extract are shown with solid lines, and the changes seen after consuming placebo are shown by dashed lines. To the left, you see the changes in numbers of progenitor stem cells. Pluripotent stem The cells. increase occurred within 2 hours after consumption. And to the right, you see minor changes for the complementary pluripotential stem cell type. Here you see results for endothelial stem cells, where a statistically significant increase in numbers occurred within 1 hour after consumption and remaining significant at 2 hours. Here you see results for mesenchymal lymphocytoid cells, where an increase in numbers occurred within 2 hours after consumption, reaching a statistical trend. When we took into account that different people may respond at different speeds, we observed significant effects on mobilization of all 4 types of stem cells. Wow. We conclude that consumption of sea buckthorn extract resulted in mobilization of stem cells involved in reparative and regenerative functions. This data may contribute to the growing understanding of the traditional uses of sea buckthorn for preventive health, regenerative health, and postponing the aging process. So lahat ng binanggit kong types. Now it is my great delight to introduce to you Dr. Petra Varma, PhD. Petra has her doctorate in food chemistry from the University of Turku. She's joining us all the way from Finland today. She wrote her doctoral thesis on the health benefits of sea buckthorn berries and oil. There's many published papers on this topic. Yes, dry eye is a disease of ear and the ocular surface. And the main features are the increased osmolarity, so the increased concentration of the tear film. And the tear film is the film that covers and protects the ocular surface. And another central feature in dry eye syndrome is the inflammation of the ocular surface. And the high osmolarity and the inflammation, they cause symptoms like soreness of eyes, foreign body sensation, dryness, sleepiness, burning, redness. And the condition is more common in women and also in older people, but of course also younger people suffer from it. For example, people who wear contact lenses or who have gone to laser surgery of eyes. And external factors affect like dry and windy conditions. So when we talk about dry eye, in order to try to make it simpler,
So would it be correct? Like, Alright, i-ano ko na lang to ha. This is a study. damages the salivary glands, the lacrimal glands, the gall of dry eye, going, spoiled. Okay. There were many exactly. Right. So, ini-stop ko na siya. So, kung mapanood, pwede ko yung, I think nasa group chat natin to, panoorin nyo ng buo. So, kung mapapansin nyo, lahat ng binanggit ko dito na types ng stem cells in our body. Okay. And so Dr. Okay. Petra Marm Proved that in 1 hour after consumption of sequence trends, see the result of stem cells consumption, where a highly synchronized and the changes count that different Okay. people may respond at. So, kung mapapansin nyo, yung ating binanggit kanina na topic, yung progenerator, ito yung phases or types of stem cells, no? These are the stem cells in our body. Okay? Pluripotent stem cells, endothelial stem cells, mesenchymal stem cells, di ba binanggit ko yan? And then yung totipotent or progenitor stem cells, yan yung totipotent, okay? Those are the stem cells built in our body. At ulit, gusto kong ipaunawa sa inyo that Cibactorn will not act as a stem cells, but ang trabaho niya yung apat na to na stem cells that will perform special tasks in our body, yan po ang kanyang i-stimulate. That's why the red pine together with the Cibactorn, mabilis po. Kailangan ng ating cell ang malinis na dugo, which is the red pine can perform in cleaning our blood through detoxification and cleansing and nutrient assimilations. Si red pine at saka Cibactorn mag-meet on the stages of healing number 3. Okay, the nutrient assimilations wherein si Cibactorn merong component na omega 3679. Okay. 3679 ang pinakamatinding omega is the number 7, omega 7. Ang dami pong mape-perform ng omega 7, especially doon sa mga nerve stimulations kasi andito, mesenchymal stem cells is the one who stimulate the nerve cells natin, mesenchymal. So those are the built-in stem cells in our body at wala na pong iba. Dapat itong apat na to ay kailangan maayos sa ating katawan para mabilis ang pagaling at hindi tayo tumatanda because of the endothelial stem cells. Nagulat po ako, after ko ginawa ito, last na po ito, nagulat ako nung pinanood ko to, kung ano yung lecture ko, nandito sa clinical study ng ating Cibactorn. So, ang galing niya mag-maintain ng health ng ating built-in stem cells. Okay? So, ako po ay nagpapasalamat na sa ating produkto. Unang-una kay God, sobrang thankful ako. Why? Dahil hindi po namin akalain na makarating ang red pine sa Pilipinas at makuha din po natin ang Cibactorn sa Mongolia. And number 1 na pinapasalamatan ko ang Diyos. Why? He knows our heart. Wala po kaming ibang hinahangad is to see somebody na ma-alleviate yung sufferings ng disease. Okay? But remember, during the detoxification and cleansing, we must undergo the healing process or the Herxheimer's reactions. Wala pong comfort na pinapromise, okay? But we need to submit the process towards healing. Okay? Hindi po pwedeng mag-regenerate kung madumi, yung hindi po malinis yung ating dugo. Why? Mati-trigger ang functions ng ating stem cells through blood, idadaan sa blood. And then i-activate yung endocrine system through the hormones release. And then si blood ang magbibitbit para gumana yung ating mga stem cells, itong apat na stem cells na to. So, of course, we need you. Kailangan namin yung prayer sa bawat isa. This product is created from the natural source
na ginawa ng Diyos. Yung pine tree, yung sea buckthorn, gawa po ng Diyos yan. And we need somebody, an honest vessel towards healing. We need somebody na merong sincere heart para ma-alleviate yung mga sufferings to those people na nagsasuffer po ng diseases. We need to share hand in hand the goodness of God through our product. Maraming salamat po at ako po'y tapos na sa lecture ngayong gabi. Kung alam ko mahirap intindihin, I'll try my best na in a simplest form. Nag-start po ako kanina gumawa around 10. Lagi kong sinasabi, King, mahirap po yung topic na to. Why? Malalim pa po ito. Okay, napakababaw lang po ng ginawa ko para maintindihan natin. And I hope na nakapag-impart po ako sa inyo. We don't want to mislead people. It is our accountability. Buhay ang handle natin. Ako ayaw kong makita yung isang tao na dahil sa kawalan ng knowledge, dahil sa panghahype ng produkto, ayaw kong maging vessel ako para lumala yung kondisyon ng isang tao. Why? Because it is a big accountability. We deal with life. Hindi po tayo nag-deal ng bato. We deal life. Why? Sa pamamagitan natin, through sa ating pag-share, through our product, doon natin makita yung power of healing na nanggagaling sa ating God. Okay? So I hope this tonight, na-impart ko po sa inyo yung about stem cells. If you want to know more about stem cells, pwede nating itackle the plants, the animals, and the human. Okay? Eukaryotic and prokaryotic. We will discuss on the other sessions of Health C. And to God be the glory. Good evening po sa lahat.